Bisaya, walang inaatrasan to. At abogado. Ay! Bisaya, abogado, matapang! Ang gusto nito, ang pagbabago, mabilis, hindi mabagal. Ayaw nito. Ay di, revolutionary din siya parang ikaw. Opo, ito ang abogadong revolusyonaryo, Atty. Jamie Hilo! Mayong gabi sa tanan. Manila, Luzon, Metro Manila, Visayas, Mindanao. Nandito po si Atty. Jamie Hilo, numero 30 sa balota, nag-iisang representante ng Visayas. Kasama niyo po ngayon Pangulong Marcos. Pangulong Marcos. Nag-umpisa tayo bilang unity team. Kaibigan niyo po kaming lahat. Lahat naman ito, kaibigan niyo. Lalo na si Atty. Vic Rodriguez. Kaibigan niyo po, Pangulong Marcos. Bakit sa ngayon, hati ang Pilipinas? Anong nangyari sa inyong unity team? Bakit nagkawatak-watak ang mga Pilipino? Bakit? Bakit, Pangulong Marcos? Bakit? Pangulong Marcos, nung umpisa ng inyong termino, gusto ko po talagang tumulong sa iyo. Dala po ng senador ng Visayas ang sa tingin ko solusyon sa mga problema natin sa kahirapan, solusyon sa problema sa korupsyon. Naging komisyoner po ako ng PACC. Alam ko po ang naging problema sa korupsyon. Nag-antay po ang PACC na kausapin nyo kami, ang Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit po, Pangulong Marcos, bakit inabolish nyo ang PACC sa kauna-unahang mong executive order? Bakit po, Pangulong Marcos? Pangulong Marcos, kaibigan mo po lahat ng mga ito, ang mga kasamahan mo, kaibigan nyo po kami. Bakit ginawa mo ito sa amin? Bakit pinadakip mo at dinala sa Hague, Netherlands ang tumulong sa iyo, ang dating Pangulong Tatay Digong? Pangulong Marcos, bakit kinuha mo po sa Pilipino si Tatay Digong? Pangulong Duterte, ang iyong kasangga sa Visayas na siyang tumulong na magkaroon ng first Mindanaoan President para sa Pilipinas. Naalala ko pa noong 2014, yung mga kasamahan ko sa PDP Laban, sabi nila, JV, Atty. Hinlo, tulungan niyo po ang Mindanao. Pinabayaan po kami. Wala pa po kaming presidente. Ako, si Atty. Hinlo, kasama ng mga kaalyado natin sa Visayas at mga kaibigan sa Luzon, tumulong po kami sa Mindanao magkaroon ng kauna-unang presidente. Pangulong Marcos, bakit kinuha mo ang kauna-unang presidente ng Mindanao at dinala mo sa Netherlands para husgahan ng mga dayuhan? Bakit po, Pangulong Marcos? Mga kababayan ko Pilipino, Luzon, Visayas,
bigyan nyo naman po ang Visayas. Nag-iisa lang po ako. Pwede bang tulungan nyo kami magkaroon ng senador? Pwede bang magkaroon ng representasyon ang Visayas? Sana po bigyan nyo rin ng boses ang mga Visayans. Region 6, Gama Ilonggo. Region 7 na mga Cebuano. Region 8 na mga Waray. At ang aking mga kababayan na Ilonggo sa Negros, mangayo kami bulig sa inyo, Mindanao, kag Luzon. Tulungan niyo po ang Visayan Senator at bigyan niyo ako ng mga kasamahan. Ang mga Duterte 10, tulungan natin lahat kami. Walang laglagan sa Duterte 10. Walang laglagan sa Duterte 10. Mahihirapan si Pangulong Robin Hood Padilla, mahihirapan si Senator Bongo, mahihirapan si Senator Bato kung tatlo lang sila ang nasa Senado. Papayag ba kayo na ganito pa rin ang mangyayari? Kulang ang boses natin. Kung gusto nyong marinig ng Malacanang ang boses natin, ang dating kaibigan ni Pangulong Marcos, tayo yon. Ayaw niya tayo pakinggan. Maririnig ang boses natin kung mananalo ang Duterte 10 ngayong Mayo 12, 2025. Duterte! 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 Salamat, Pilipinas! Maraming salamat, Attorney Jerry Hito! Wow! Yung susunod naman natin, Ilocano to. Ilocano, Palaban! malaman, no retreat, no surrender. Oo, hindi lang yan, abogado pa. Abogado, Labor leader pa! hindi lang yun. Ano pa? Magsasaka. Ay, mapagtatanggol Amal na ba, Sharon? ang magsasaka. Mga kababayan, Maricars. ang abogadong magsasaka, Gabi, Ma'am Che. Attorney Raul Lambino! Naimbag ka, Rabi! Ay, amin! Mahusay na abogado, Attorney Lambino. Yan para kini Raul Lambino. Attorney Raul Lambino. Attorney Raul Lambino, number 34, para sa Senado. Thank you po, thank you. Naimbag garabi kada kay amin nga kapagis pada-pada nga Ilocano. Masantos siya labit sigay namin. Kapanayan ng Pangasinan. Maya pa, bengi kay Konga. Mayong gabi kaninyong tanan at magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay isang abogadong probinsyano at aking kinakatawan ang mahigit 50 milyong Pilipinong magsasaka. Alam ko po yung gawain ng isang magsasaka. Ginagawa ko na po yan magmula nung bata ko hanggang ngayon. Hindi tulad po ng iba na nagsasabing meron silang puso para sa mga magsasaka pero hindi man lang nila nasubukan magpungkal ng lupa o kaya magpunta sa bukirin. Yan po yung aking buhay na ginagawa po ngayon. Kaya sa lahat po ng mga kapwa magsasaka sa buong Pilipinas, tayo po ang pinakamahirap na sektor sa buong Pilipinas. Ako po ang magiging boses po ninyo sa Senado. Mga kababayan, itong halalan na ito
Lima lang po ang dahilan kung bakit kailangang suportahan po natin ang Duterte. Nabanggit na po yung issue tungkol sa korupsyon. Nabanggit na rin po yung tungkol sa issue ng kalusugan. Nabanggit na rin po yung tungkol sa kinabukasan ng ating mga susunod na salinlahi. Meron ba kayong narinig doon sa mga kabilang kampo na tinutuligsan nila ang korupsyon? Wala. Wala kayong marinig sa kanila. Ang kanilang binabanggit ngayon na issue laban sa grupo ng Duterte, isang bagay na kinatatakutan ng lahat. Ano ito? Magkaroon ng gera sa Pilipinas. Pero, ito alam ni Senator Bato, pinakamalaking problema ngayon sa Pilipinas ay ang seguridad ng ating bansa. Hindi dulot ng ibang bansa, kung hindi dulot ng teroristang komunista, CPP, NPA. Yan ang katotohanan. Libo-libong mga sundalo natin ang namatay at mga pulis dahil na rin sa teroristang grupo na ito. Pero anong nangyari? Nakipag-alyansa itong gobyernong ito sa mga teroristang CPP, NPA, NDF. Papayag pa tayo sa ganon? Tapos ang sasabihin nila, ito raw grupo ng Duterte, pro-China. Pro-China ba tayo? Tayo ay pro-Pilipino, ayaw natin ang gera. Pero yan ang kanilang binabanggit ngayon. Dahil walang silang may issue sa atin. Ang katotohanan, gusto nilang lumala ang sitwasyon po dyan sa West Philippine Sea upang magkaroon ng transaksyon. Anong transaksyon to? Bibili tayo ng maraming armas sa ibang bansa. Pag merong transaksyon, may komisyon at kikita na naman sila dahil po dyan. Meron din silang pangako. Libre raw yung tertiary education. Ginawa na po yan ni Pangulong Duterte, di ba? Libre na po yung tertiary education. Tapos sasabihin nila, pangangalagaan daw nila yung mga overseas Filipino workers. Ginawa na rin po yan ng administrasyon. Meron na tayong Department of Migrant Workers. Pero ang hindi nila magawa, solusyonan yung mataas na presyo ng bilihin. Lalong-lalo na yung bigas. Dahil hanggang ngayon, importasyon pa rin ang gusto nila. Pag may importasyon, may transaksyon. Pag may transaksyon, may komisyon. Corruption po yan. At mamaya babanggitin niya ng mga ibang kandidato yung tungkol po dyan sa corruption. Ako po si Attorney Raul Lambino, hindi ko po pinangarap na maging senador. Hindi po ako nanaginip. Pero hindi ko pumatanggihan yung sinabi ni Tatay Digong, kailangan ka sa Senado, Attorney Lambino, dahil gigipitin nila ang pamilya Duterte tulad ng ginawa nila kay Tatay Digong, tulad ng ginawa nila kay BP Sara. Pag nanalo pa muli ang mga kalyado ng administrasyon na ito, tutuluyan po nilang papa-aresto si BP Inday Sara, tutuluyan nilang matanggal siya bilang pangalawang Pangulo para hindi na po siya maging Pangulo ng Pilipinas sa 2020. Payag pa tayo doon? Yes, Ma'am Maricel Boy, sir. Kailangan po Ayan, binago po natin hindi pangalan lamang natin. 3 senador doon sa Senado. Ma'am Susie Bay, para. Kailangan natin itong 10 kandidato ng Duterte. Noong una, nag-umpisa lang sa 3 yung kandidato sana. Naging 6, tapos naging 9, tapos naging 10. Meron pang gustong dumagdag na 4. Balabing 4 na ba? Pero sa kabila, ang yabang nila noong una, kami raw ay inuusan lang mag-deliver ng suka. Pero ano nangyari? Naglagasan na yung kanilang mga kasama. Kulang na silang 12. 10 na lang yata sila o kaya 9 na lang yata. Ay mag-ialisan na po yan. Pero ang Duterte, buong buo dahil po sa inyo lahat. At huling pakiusap ko po sa inyo dahil alam ko lahat po kayo rito ay boboto sa Duterte. Hindi lamang po pagboto
sa kalusugan ng mga bata. Prevention. Oo, prevention. Hindi yung parang antanay. Aantayin natin makasakit. Hindi po ganun. Ang makakatulong ni Senator Bongo, ito na po ang Dr. Richard Marites! Mata! Tapos, Magandang gabi! Ako po si Doc Marites! Marites na kayo dyan! Marites! Salamat! Ako po ang representative ninyong lahat! Dahil mga Marites din kayo! Bakit naging Doc Marites ako? Dahil nga sa aking social media na 3 million na ngayon, kayo po ang nagbansag sa akin. Dahil nag-election lang naman ako ng health, tapos may nakita akong showbiz na balita na may naghihiwalay, sinishare ko. Ang sabi ng follower ko, Doc, hindi ka lang doktor, Marites ka pa! Kaya naging Doc Marites! Pwede ba pag bubutuhin nyo si Senator Bongo, isalin nyo na lang din ako? Saka isalin nyo na din po ang Duterte? Ako po'y bilib na bilib po sa malasakit centers na gawa ni Senator Bongo. Ako po'y nasa private hospital. Napansin ko po, hindi po lahat ng na-admit sa private hospital ay mayayaman. Agree po ba? Agree. Ang problema, pag-uwi nila, ang laki ng billing nila. Kaya lang po, ang Malasakit Center nasa public hospital. Agree ba kayo na lagyan ng Malasakit Center din ang private hospital? Alam niyo yung kaibigan ko sa Brazil, sabi niya, third world country lang ang Brazil, Doc. Pero pag na-admit kami, libre ang check-up, libre ang gamot, libre ang hospitalization. Bakit kaya ng third world country na Brazil? Nasing hirap lang naman din tayo. Dahil hindi priority dito ang healthcare. Agree ba kayo? Priority ba ang healthcare kung babawasan ng 90 billion ang PhilHealth? Hindi. Priority ba ang healthcare kung isi-zero sa budget ang PhilHealth? Priority ba ang healthcare kung next year na lang daw ibabalik yung 90 billion? Hindi priority. Alam niyo priority dito? Paano sila parating andyan? Bibigyan nila ng ayuda ang lahat ng tao para bubutuhan sila. Bubutuhan niyo ba sila? Alam niyo, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. Ngayong gabi, ubos na. Ngayon, na-admit siya. Dapat sana yung 5,000 yung itulong niyo sa kanya. Correct ba? Agree ba kayo na hindi na tayo tatanggap ng ayuda, pero kung ma-admit tayo, libre? Agree? Bigyan din natin ng primary care. Ano yung primary care? Yung pagpa-check up kagad, libre. Yung gamot, libre. Ang nangyari ngayon, ayaw magpa-check up dahil mahal. Magpa-check up na, sira na ang kidney. Kaya dialysis na. Agree ba? Kaya importante po ang kalusugan. Dahil po kahit mahirap lang tayo, kahit wala tayong pera, pero kung ang kalusugan natin ay covered ng gobyerno, ang pakiramdam natin ay mayaman tayo. Agree ba? Kaya, boboto ba kayo ng Duterte? Galit ba kayo na kinuha si Tatay Digong? Galit ba kayo na i-impeach si Inday Sara, VP Sara? Galit ba kayo na ang plano nila ay ipapakulong nila si VP Sara? So ang galit nyo kung 10 over 10 ba yan? Baka 9 over 10 lang. Ipakita nyo ang galit nyo sa May 12. 10 over 10 ang galit natin. Huwag kayong pumili sa kanila. Kasi pag pumili ka ng isa, ibig sabihin, ay hindi pala sila galit talaga. Kasi pumili sila ng isa, pumili sila ng dalawa. Iba ito ngayon, hindi ito pasikatan ngayon. Ito ay future ninyo, future ng ating mga anak. Hindi ito panahon ng pa-cute-cute. May Elias pa kayo dyan.
Ano po kaya ang kinabukasan nitong mga nabanggit ko? Si Junior, si Pitus. Ano kaya ang nag-aabang sa kanya 10 taon mula ngayon? Ano kaya ang case niya? Case. C. Constitution. Ito pa rin kaya ang Constitution natin? O nanaig na kaya ang Duterte upang baguhin ang mga dapat talagang baguhin na alam naman ng mga dalubhasa na butas ng ating Constitution? A. Agriculture. Tayo kaya ay kumakain na ng sarili nating bigas? 20 pesos na kaya ang bigas pagdating ng panahon na yon? O tayo pa rin kaya ang pinaka malakas na mag-import ng bigas kahit na tayo ay isang agricultural country? S. Sovereignty. May Pilipinas pa kaya 10 years from now? Meron kaya tayong kasarinlan? Noong 1987 po, habang busy tayo nagre-revolusyon, kinuha sa atin ng Fiery Cross Reef. 1988, kinuha ang Subi. 1995, kinuha ang Mischief. 2012, kinuha ang Scarborough. 2017, kinuha ang Sandy Cay. 2 nautical miles away from Pag-asa Island na ating hawak hanggang ngayon. Ang tanong, 10 years mula ngayon, may pag-asa pa kaya? Meron? Ano kaya ang kinabukasan nag-iintay sa atin? Ang Duterte, ano kaya ang kinabukasan? Huwag ng 10 years, 10 months na lang. Panalo kayo lahat! Sila kaya ay nagtatalo o natalo? Kung kami ay natalo, babalik tayo sa pribadong buhay at magmahanap ng ibang serbisyong publiko. Pero kung mula ngayon, 10 months from now, kami ay nagtatalo, ibig sabihin kami ay nakaupo sa Senado at nagtatalo at gumagawa ng batas para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Ang kinabukasan po kasi ng Duterte ay ang kinabukasan ng politika ng Pilipinas. Isipin niyo po, kapag nanalo ang Duterte, matututo ang ibang future candidates na hindi pala nadadaan sa pera ang botanteng Pilipino. Tama! Hindi pala nadadaan sa ayuda. Na wala na palang botante. Amo! Ang meron pala sa Pilipinas ay botanten. Mga botante na hindi lamang bumuboto sa Duterte, kundi mga botante na naghahanap ng mga kandidato na sumusunod sa 10 utos ng Panginoon. Lalo na sa pinaka mahalagang utos ukol sa public service, ang huwag magnanakaw. Dahil sa lahat po ng kandidato, Duterte lamang ang nangangako na hindi namin kayo nanakawan. Tandaan niyo po, 10 taon, napakabilis lumipas. 10 years ago, 2015, tumakbo ang isang alkalde ng Davao. Naging pangulo. Binago ang Pilipinas. Kinalaban ng droga at korupsyon. At 10 taon ang nakalipas, siya po ay nakapiit ngayon sa Netherlands na nililitis ng puti. Papayag ba kayo na ito ay magpatuloy? At sa wakas, ano kaya ang kinabukasan ni number 10 ni Attorney Jimmy Bondo? Huwag na po natin pag-usapan ng 10 years. Huwag na rin ng 10 months. Pag-usapan po natin ng 10 days. May 8 ngayon. May 18, Sunday yata yan. Si Attorney Jimmy Bondo kaya ay nasa simbahan 10 days from now, mag-isa at malungkot. Ngunit nagpapasalamat pa rin sa inyo at sa Panginoon na binigyan siya ng pagkakataon na maglatag ng plataforma sa inyo. O di kaya, baka naman 10 days from now, May 18, Sunday, si Jimmy Bondo ay kasama ng kanyang pamilya sa simbahan at nagdidiwang. At nagpapasalamat na siya at ang kanyang mga kasama ay mga senador na
ng Republika ng Pilipinas. Ako po si Attorney Jimmy Bondok, number 10 sa inyong balota, naniniwala sa diplomasya at disiplina sa Senado DDS. Para ako ay inyong matandaan, meron akong ipapakita sa inyong larawan ng ating kinabukasan. Kasi may mga camera. Ayun ko, bunis. Pinaya na kayo. Meron pa bang? Opo, pinaya kayo. Mabuhay ang Duterte! Vic Rodriguez, walang talo, matalino, mabait. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Hindi po tayo pare-pareho dapat mapagod sapagkat hindi pa natin napapauwi si Tatay Digong. Hindi po tayo dapat makaramdam ng kahit anong pagod sapagkat hindi pa tapos ang panggigipit ng kasalukuyang administrasyon. Nanganganib pa rin ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Meron pa rin pagtatangkang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya wala tayong karapatang mapagod, tuloy ang ating pakikipaglaban. At kanina, natuwa po kami sapagkat narinig na naman natin ang KOJC Singers. Tinatanong, nasaan na nga ba ang 20 pesos kada kilo ng bigas? Wala na. Hindi ho siya wala na. Wala talaga. Magtatatlong taon na wala pa. Sinubukan mangbudol patuloy at nagkaroon ng panandaliang offer o handog ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Cebu. Subalit, makikita natin dito 20 piso kada kilo ng bigas sa Cebu. Bago ka makabili, kinakailangan magpakita ka ng valid government-issued ID. Kailan pa kinakailangan magpakita ng valid-issued government ID pag bibili ka ng bigas? Hindi ba't pambubudol yan? Hindi ba't maling pamumulitika yan? Eh baka ho pagtagal, hindi lamang bigas, pati pagbibili ninyo ng suka, hahanapan kayo ng valid issued government ID. Kaya po ngayong darating na May 12, tulungan po ninyo ang buong Duterte. Yung una na nilang minaliit, yung una nilang minata, tinawag na Team Suka. Subalit ano ho ang aking naging tugon? Ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka ang kalaban ng peking ginto. At ang suka ang habol at tutugis sa patuloy na nambubudol sa ating mga Pilipino. Kanya po tayo ay magsama-sama sa May 12, 2025. Please go out and vote. Vote straight Duterte. Marami ho tayong naririnig na mga nagbabadyan, dayan daw, o yung horror stories na nagkakadayaan dyan sa overseas voting o magkakaroon ng dayaan. Ang aking pong pakiusap,
ang pakiusap ni Senador Pastor Apollo C. Quiboloy, ang pakiusap ni Senador J.B. Hillo, pagdating po ng halalan, ang dami ko na nakikita, suot-suot nyo na. Siguraduhin nyo lang na lalaban yan ng May 11 at isusuot nyo ulit. Magsuot po tayo ng berde pagdating ng May 12 sa ating pagboto. Ating labanan ang napipinto, yung kwentong dayaan, ating labanan yan. At kagaya po ng ating maraming beses ng pagharap sa iba't ibang panig ng ating bansa, ang issue natin pa rin ay ang lumalawak na kahirapan, ang higit na lumalalim na kagutuman, ang lumalalang kriminalidad, ang muling pagbabalik at paglaganap ng iligal na droga, at ang issue sa inflation. Ito ho sana ang inyong gamiting sukatan at batayan sa pagpili ng ating mga bagong leader pagdating ng May 12, 2025. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maiso. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Rodriguez! Rodriguez! Sino ba si Pastor Apollo C. Quiboloy? Si Pastor Apollo C. Quiboloy ay galing sa kahirapan. Siya po ay lumaki doon sa paanan ng bundok ng Apo sa Kalinan, Davao City. Siya po ay nag-aral ng mabuti, naging scholar ng Biblia, naging ministro, and in 1985, he founded the Kingdom of Jesus Christ, which has only 50 members. And look at it now, it has 7 million members present in 2,000 cities in 200 countries. Ako po ay Muslim. Iba-iba po ang relihiyon natin. Dapat po gamitin natin ang ating moralidad. Pag desisyon sa isang tao, sumala or pursuant to our belief. Let us not use our set of beliefs to judge other persons. Especially in this case, si Pastor po, nakita po niyo ang kanyang mga achievements. Lahat po ng kanyang mga tinatayo katulad ng SMNI, pinagpala po ng buong may kapal. Kaya po naging magnet siya ng envy ng politika. Anong ginawa? Ang best friend niya. Sino ang best friend niya? Si Tatay Digong. Nung vice mayor pa lang si Tatay Digong, kasama na sila. Naging mayor si Tatay Digong, sinuportahan niya. Nung tumakbong congressman, sinuportahan niya. Nung tumakbong presidente, sinuportahan niya. Ngayon naman, sinusuportahan niya si Inday Sara. Wala po noong plano magpolitiko si Pastor. Nandyan na po sa kanya ang lahat. Siya lang po ang isang mayaman na tao na maski tingnan po ninyo lahat ng kanyang propriedad. Wala po maski isang propriedad sa kanyang pangalan. Ganyan po siya na pagkatao. Ngunit nangyari nga po, marami na siguro sa inyo naniniwala na siya po ay rapist. Alam niyo bakit? Kasi kung tingnan niyo yung mainstream media, pinipintal na po ang pagkatao niya na itim. Marami siguro sa inyo ay naniniwala na totoo po yun. Hindi mga bobo po kasi. totoo yun. Produkto lang yun ng isang napakasamang pamulitika dito sa ating bansa. And what is my proof? Makinig kayo, Tingnan mga nyo mga kaibigan ko dito sa Quezon City. I-analyze niyo. Gamitin natin ang biyaya ng buong may kapal sa atin. Ano po yun? Yung utak natin. Sabi nga po, nung siya ay inihabla ng rape, 2014 daw nangyari. Lumabas siya sa KOJC 2016. Matagal siyang lumabas, wala pong kaso. Na-file lang po yung kaso in 2019. 5 years thereafter, pagkatapos po yung complainant, meron ng warrant of arrest sa cyber libel kasi sinisiraan niya si Pastor Apollo C. Quiboloy. Mga taga Quezon City, meron ba kayong nakita na rapist na maski punit na pante? Wala. Meron ba kayong rapist na nakita na maski police blatter? Wala. Meron ba kayong rapist na
kayong rape case na nakita na pati lahat ng pondo ng kanyang mga korporasyon isasara? Anong ibig sabihin nito, mga taga Quezon City? Pamumuliti ka. Ang ibig sabihin nito, gusto nilang payukuin si Pastor Apollo Sikibuloy kasi akala nila yuyuko din si Tatay Digong. Gusto ba natin yan, mga taga Quezon City? Kaya nga, i-request ko kayo ngayong gabi, tanggalin nyo ang pagdududa nyo. Suportahan natin si Pastor Apollo Sikibuloy. Ano ba ang gagawin din niya? Tatawin, Atty. Curion, ano naman gagawin niya doon sa Senado? Mga kaibigan ko, yung iba, nagsisimula pa lamang. Si Pastor Apollo Sikibuloy, meron ng Exhibit A. Ano yung Exhibit A? Look at the KOGC. Tingnan nyo, walang bahid na korupsyon. Maski lahat ng mga propriedad wala sa kanyang pangalan. He wants to be your main warrior against corruption. Yun po ang gusto ni Pastor kasi nakikita niya, grabe na ang pamulitika sa ating bansa. Cancer na ang korupsyon ng ating bansa. And what does he want to do with our country? He wants to pass a law amending the Ombudsman Act. Gusto niya na may truth commission na magtitingin sa lahat ng mga transaksyon ng gobyerno. At kung may mga korupsyon, filean ito ng kaso at ipataas niya ang ng mga silot nito. Ano ba yung silot sa Tagalog? Tingnan mo, lumabas tuloy ang pagkabisaya ko. Parusa, tama. Maraming salamat po. What he wants to do, ladies and gentlemen, is that he wants to amend the plunder law. Kasi ngayon, kung gusto mong magnakaw, 50 milyones muna bago ka mabitay. Gusto niya i-lower yung threshold dito. Hindi 1 million, 100,000. And what is the message, ladies and gentlemen? The message is to strike fear into the hearts of every politician who will rob our country from its coffers. Yun po ang gusto niya. Ano pa? Gusto rin niya, mga kaibigan, na protektahan ang mga witnesses po na privy to corruption yung may mga anak. Gusto niyang isabatas ang Whistleblower Protection Act. Saka ang pamaraan ngayon sa Kongreso, kung meron silang mga confidential funds, intelligent funds, ang ginagawa, liquidation by certification. Ang gusto ni Pastor, wala na yan kasi source of corruption yan, i-certify mo lang, okay na. Ayaw ni Pastor ganyan. Ang gusto niya, transparency, liquidation by receipts. Di ba maganda yun? Ano pa? Gusto niya, trabaho. Listen to me and just give me 5 more minutes and you will be convinced to vote for him. He wants to pass the Philippine Food Sufficiency Act. Ano pong ibig sabihin nito? 300,000 hectares of land are government lands. Wala pong gamit yan. Anong gusto niya? Gusto niya na ang gobyerno na ngayon, ang prime mover ng agrikultura. Gusto niya na yung lahat ng mga walang trabaho, i-hire ng gobyerno. Ang gobyerno na ngayon, ang #1 agriculturist ng ating bansa. At saka anong gusto niya? Yung may mga farm na ayaw na sumali dito, gusto niya suportahan ng fertilizer, gusto niya suportahan ng mga punla, at kung mag-harvest, ang gobyerno na ang bibili nito. Kasi ako po'y magsasaka. Ang problema po ng mga magsasaka po ay pag mag-harvest na, grabe kamura na ng kanilang produkto. Gusto ni Pastor na ang gobyerno na ang bibili po nito at ang gobyerno na ang mag-export sa Taiwan, doon sa Hong Kong, doon sa Dubai, doon sa United States of America at iba pa. Through this, makatrabaho ang walang mga trabaho, ang mga farmers na gusto magpaupa sa kanilang mga lupa, kanila pa ang kita, at may joint venture scheme pa, marami na ang kita. Through this, yung bigas po, naturally, sa kanyang projections, ay unti-unti pong bababa. Hindi katulad ngayon, uutang ng bilyones para ipakita lang sa mga tao
tao na 20 pesos lang daw ang bigas. Hindi po tama yun according to Pastor Apollo Sigibuloy. Ano pa? Gusto niya dito i-amenda ang Republic Act 10869. Ano yun? Ito po yung batas na nagbibigay ng Job Start Act doon sa mga walang trabaho na mga teenagers. Ang gusto niya amendahan ito. Kasi kung basahin mo yung batas, kailangan high school graduate ka muna bago ka maka-avail nito. Ang gusto ni Pastor, bakit high school graduate? Maski wala kang grado, kung ikaw ay gusto mo ng trabaho, teenager ka, o at least wala ka pa asawa, maski may asawa ka pa, dapat maka-avail ka nito para meron kang trabaho by giving tax benefits, tax credits sa mga korporasyon. Di ba maganda yun? Sino ba ang merong mga OFWs dito na mga pinsan o mga kapatid? Gusto rin ni Pastor na mag-introduce ng batas na Continuing Education and Entrepreneurial Act. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung mga OFWs pupunta po sa abroad kasi po gusto nilang magkaroon ng income, ibigay sa kanilang pamilya. But deep in their hearts, gusto nilang bumalik dito. Pero pagbalik nila dito, 1 month pa lang, wala na silang pera. So kailangan doon sa abroad, pwede na silang bigyan ng edukasyon para makaroon sila ng sariling diploma, i-train sila ng entrepreneurial skills para alam na nila ang proper na pagnegosyo para pagbalik nila dito, ready na sila para makabalik at merong disenteng panghanap buhay dito sa ating bansa. Gusto rin niya na meron ng pensyon ang mga OFWs para pagbalik nila dito ay meron silang source of income pa rin. Ano pa? Ito rin ay gusto talaga ni Pastor. Through health. Sa Brazil, sabi niya, kung pumunta ka sa Brazil, kung magkasakit ka, free lahat. Hindi katulad ngayon, kung pupunta ka sa isang center, pati ang injection, binabayaran mo, tama? Ang gusto ni Pastor ay maggawa ng batas na isisiguro na ang ating kalusugan pagkapunta mo sa hospital as much as possible, wala nang bayad. Yan po ang gusto ni Pastor. Ayo! Sagutin niyo po ako, Quezon City. Magpapabudol pa ba tayo? Kayo dyan sa likuran! Magpapabudol kayo! Alam ko, dahil alam ko naghihinagpis sa mga puso nyo. Pareho naman. Kaya nga po kami ang pinili ni Tatay Digong. Nakita nyo po mga senatorials natin. Ang mga kasamahan ko. Tiwala ang ibinibigay sa amin ni Tatay Digong. Alam niya, may pagpapatuloy namin ang kanyang naiwanang laban para sa sambayanan Pilipino. Trabaho para sa mga Pilipino. Gusto? Totoo? Kailangan mahalagaan ang agrikultura. Kailangan mahalagaan ang lokal na industriya natin para hindi na po umalis ang mga mahal nating OFW para magtrabaho pa sa ibang bansa. Gusto nyo ang trabaho? Iboto nyo si Ibe. Gusto nyo ang trabaho? Ikaw ang sumasagot dyan. Gusto mo ang trabaho? Galing sa puso mo? O galing sa ano? Galing sa puso. Ito, tandaan mo. Ito ang huling bugso ng aking hininga. This is my last hora.
ipagdadasal ko lang kayo. Dahil alam ko sa mga bashers, yan ang pinanggagalingan na ipakakain nyo sa inyong mga pamilya. Naiintindihan ko kayo. Hindi ko kayo inaaway. Buong Quezon City ang aaway sa inyo. Ito question. Pababain natin lahat ang presyo ng mga libro, notebooks, ng mga nag-aaral sa premyadong eskwelahan. Tama ba rin? Matrikula. Pababain natin. Tama ba rin? Public schools. Nagsisiksikan sa isang silid-aralan. Ang mga estudyante, 80 hanggang 90, nagsisiksikan doon. Napapaupo na lang yung iba dahil sa pagod. Dagdagan ang pondo para sa edukasyon ng kabataan dahil kayo ang pag-asa ng ating bayan. Panuli! Senior citizen! Sino mga senior dito? Sino? Umamin na kayo, oy. Ako senior na ako. Thank you, Ma'am Sally. Rigo, thank you so much. Pensyon para sa inyo! Hindi yung puro nagtalan! Libre mga gamot! Hindi na discounted para sa senior! At higit sa lahat, para sa mga lolo't lola natin. Kung ako manalo, ipaglalaban ko, magkaroon kayo ng libreng pamahay. Tandaan niyo yan. Apat yung aking sinabi. Apat yung pangangatawanan ko. Tandaan niyo, ang laban niyo ay laban ko. Quezon City, ako si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer, ako isang artista lamang. Isang artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipinas. Kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas, numero 58 sa Balota. Tugan!